Rain or shine, tumaya sa fit, hindi sa hype. Jalen Johnson, locked in bilang import. Gab, sumilip sa Romero de Musis incident. Mga kahoops, habang ang iba naghahabol ng sikat na NBA names at sobrang tangkad, may isang team na tahimik pero sigurado ang galaw. At sa kabilang banda, isang kontrobersyal na pangyayari sa Dubai posibleng umabot na sa suspensyon sa PBA. Ito ang dalawang balitang kailangan niyong malaman. Ngayon, PBA off-season. Opisyal nang nilock-in ng Rain or Shine Elasto Painters si Jalen Johnson bilang kanilang import para sa paparating na PBA Commissioner's Cup. Ibang Johnson to, hindi yung star player ng Atlanta Hawks. Habang umiikot ang usapan sa Bol Bol, NBA Giants at Super Imports, ROS stayed true sa kanilang identity. Hindi hype, hindi pangalan, kundi fit. Si Jalen Johnson, 6'9" forward center, dating Louisville Cardinal at huling naglaro sa Korean Basketball League para sa Goyang Sono Sky Gunners. Dating teammate to ni Kevin Kiambao. Para kay Coach Yeng Giao, malinaw ang requirement. Kailangang fit sa sistema namin. Hindi raw sapat ang matangkad lang. Running team kami. Kailangan kayang sumabay sa bilis. Sa conference na walang height limit, pinili pa rin ng ROS ang mobility over size. Quick context. Historically, ang imports ng Rain or Shine ay system players. Hindi sila sentro ng opensa. Sila ang nagpapagana ng sistema. At doon swak si Jalen Johnson. Bukod sa bilis, gusto rin ng ROS ng import na may tres, kayang mag-rebound, may rim protection, marunong dumepensa, isang two-way big. Hindi ball dominant, hindi pabigat sa spacing. Isang import na tumatakbo, dumedepensa, sumusunod sa sistema. Classic Yeng Giao blueprint. Habang tahimik na sinecure ng ROS ang import nila, umiinit naman ang isang kontrobersya, Ismael Romero Fernandez. Ayon kay Games and Amusement Board, GAB, naka-imbestiga na nila ang ginawang pag-atake ni Romero kay Nick Bimusis sa Dubai Invitational. Importanteng detalye, kahit sa ibang bansa nangyari ang insidente, may jurisdiction pa rin ang GAB kapag ang player ay mag-a-apply ng pro license para maglaro para sa isang Philippine team. Ibig sabihin, hindi ito basta foreign issue. Ayon kay GAB Chairman Attorney Francisco Rivera, nakamonitor na ang kaso. Naghihintay ng PBA recommendation, nakaabang sa formal complaint ng Valientes. At kung mapatunayan ang paglabag, suspensyon o revocation ng license ang posibleng kahinatnan. Delikadong sitwasyon nito, lalo pang import siya ng Meralco sa ongoing EASL at kukunin din para sa PBA Commissioner's Cup. Sa isang banda, Rain or Shine, tahimik pero sigurado. Import na swak sa sistema, walang hype pero may direksyon. Sa kabila, kontrobersya, investigasyon, posibleng parusa. Iyan ang dalawang mukha ng Commissioner's Cup team build-up. Mga kahoops, tama ba ang ginawa ng ROS na piliin ang fit over fame? At dapat bang payagan pang makalaro sa PBA ang isang import na may ganitong issue? I-comment nyo ang take nyo. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-ring ang bell para sa PBA rumors, Import Watch at Real Talk Basketball. Better late than never mga kahoops!